O paring Padyo, tagay mo muna. Salamat dito pare. Pare, buti naman at napasyalan mo ko. Hindi ko akalaing makakalabas ka pa sa kulungan eh. Pare, kung ikaw nga nakalabas, mas mabigat ang kasalanan mo sa akin. Sa bagay, siya nga pala paring Padyo, anak ko si Saldi. Oh, kamusta ka na Saldi? Mabuti po. Mukhang mabait na bata. Kaya nga pare, sipin mo. Pinanganak siya nasa kulungan ako. Paglabas ko, 10 taon na pare. Yun yung tinatawag na... Ito na yung pulutan nyo. Thank you, Maring Alicia. Pare, CCR lang ako saglit ha. Sige pare. Taya ko dun muna sa kwarto. Sige. Habang nakasilip noon si Saldi sa pintuan ng kwarto, pinagmamasdan niya ang bisita ng ama niya. Iba kasi ang pakiramdam ni Saldi sa tao na yun. Ang nanay Alicia niya nung oras na yon, nasa kusina at abala sa pagluluto, hanggang sa nilapitan ng bisita si Alicia at agad na niyakap at hinalikan sa batok. Ano ba? Baka makita tayo ng asawa ko. Ano ka ba? Yung mga tingin mo sa akin na yan, alam ko naman ang ibig sabihin yan. Kitang-kita ni Saldi ang kawalang hiyaan ng bisita. Maya-maya pa, dumarating na ang tatay niya mula sa CR. Oh, pare! Anong ginagawa mo dyan? Pare, tutulungan ko sana si kumare. Parang nahihirapan yata eh. Kakahiya naman. Okay lang. Sigurado ka, mare? Okay lang. Sige, babalik na ako ron. Lumabas din noon si Saldi. Iba ang tingin niya sa bisita at napansin yon ng lalaki. Oh, Saldi. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May problema ba? Tay, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Binulong ni Saldi sa tatay niya ang kanyang nakita, pero hindi ito basta naniwala. Nagpatuloy ang pag-iinuman sa gabing yon, hanggang sa mabilis na lasing ang tatay ni Saldi. At ang kainumang dayo, hindi basta nalasing. Binuhat na nila ang tatay ni Saldi papasok sa kwarto. Pagkatapos nun, narinig ni Saldi yung tila ba nang lalaban ang kanyang nanay. Umuwi ka na pare. Sige na. Hindi. Ba't ako uwi? Alam ko namang gusto mo rin to, hindi ba? Hindi ba't halata namang nakukulangan sa'yo si paring Norbin, ha? Tama na. Ganon. Aminin mo muna. Si paring Norbin mahina pagdating sa kama. Hindi ba? Huwag ka mag-alala, kumaring Alicia. Ako magbibigay sa iyo ng hustisya sa kama. Biglang nagising si Norbin. Alam pala nito ang nangyayari. Kumuha siya ng itak sa ilalim ng kama at mabilis hinataw-hataw ang kumparing dayuhan, hanggang sa ito'y nagtatakbo papalabas ng bahay. Walang hiya ka, pare! Pati asawa ko tinalo mo! Kung matapang ka, Norbin, halika rito. Sundan mo ko sa dilim. Tignan natin kung uubra ka sa akin. Kapag natalo kita, Norbin, akin na ang asawa mong si Alicia. Masarap pala humalik ang asawa mo, pare. Hayop kang talaga! Padyo! Patayin kita! Halika! Sugurin mo ko rito, Norbin! Lumapit ka! Yeah!
Ngayon, akin ang asawa mo, Norbin. At ikaw, kakainin kitang parang bagong lutong baboy. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. At muli ko kayong binibigyan ng paalala na ito lang po ang nag-iisa kong channel na may 231,000 subscriber at merong badge. Patunay po na ito'y verified sa aking pangalan. Ugaliing suriin kung anong channel ang inyong pinapakinggan. Dahil marami nang naglabasan na mga bagong YouTube channel na nanggagaya ng pangalan at nagnanakaw ng ating mga video. Alam nyo na pagtanto ko na hindi lang pala ako ang ninanakawan. Halos lahat po na may ganitong content sa YouTube ay ninanakawan. Nako, ang masasabi ko sa mga ganyan tao, masyado kayong patay gutom. O siya, dugtungan na natin ang kwento ni Saldi. Itay! Inay! Wala na. Wala na ang tatay Norbin mo. Kinain ko na siya. Halimaw ka! Mamatay ka ng halimaw ka! Oh, halimaw ako. Alam yan ng tatay mo dahil matagal kaming nagsama sa kulungan. Ang hindi ko mapaniwalaan, alam ng tatay mo na isa akong aswang pero nagtiwala pa rin siya sa akin. Kung sabagay, habang kami nasa loob ng kulungan, ikinukwento niya sa akin kung gaano kaganda ang kanyang asawa. Ngayon, matitikman ko na at magiging akin na rin siya. Hindi! Ayoko sa'yo! Medyo masakit yun. Iyan ang gusto ko. Yung lumalaban. Sa harapan mismo ni Saldi, ginahasa ng aswang na si Padyo ang nanay niya. Walang kalaban-laban ang nanay nito at pagkatapos, pinatay ang nanay ni Saldi sa mismong harapan niya. Ano? Ano na bata? Ikaw na ang susunod. Hindi! Ayoko! Sinubukan ni Saldi makatakas at hinabol naman siya ng aswang na si Padyo. Hanggang sa napadpad si Saldi sa isang lugar. Magubat ang lugar na yon at napansin ng bata na wala nang sumusunod. Napahinto ang batang si Saldi at nagtatanong sa kanyang sarili kung bakit tila ba iniwan siya ng aswang. Bakit kaya hindi na siya sumunod? Salamat naman. Maya-maya pa, nakarinig si Saldi ng malakas na angil. Doon lang yon sa gawiroon. Pinuntahan niya kung saan nagmumula yon at doon nakita niyang ang aswang na si Padyo. Kasalukuyang nakikipagsagutan sa isang lalaking hindi niya kilala. Aswang ka? Namatay lang yung albularyong nakatalaga sa kulungan kaya ka nakalabas. Pero kung hindi Padyo, nasisiguro kong hindi ka makakalabas. Anong ginawa mo? Ha? Pumatay ka ba ng gwardya? Hindi. Hindi ako pumatay ng gwardya sa kulungan. At kaya ako nakalabas. Dahil mahihina sila. Mahihina sila. Bitiwan mo ko, Nolesto. Bitiwan mo ko! Napakalakas ng paggalaw ni Padyo. Kaya siya nakawala sa mga bisig ni Canole
at mabilis naging paniki at lumipad. Akala noon ng batang si Saldi ay hindi siya nakita ni Canole. Mabilis siyang nagtatakbo para umuwi sa bahay. Laking gulat noon ni Saldi dahil nauna pa sa kanya si Canole. Sandali lang, Utoy. Ikaw yung... Oo, ako yun. Kinalulungkot ko. Hindi ako umabot sa oras. Halimaw siya! Huwag ka mag-alala. Igagawad natin ang parusang kamatayan sa taong yun. Bakit hindi mo siya pinatay? Nakita mo naman. Nang sakaling ko siya, napakadulas niya. Patawarin mo ko, bata. Habang gano'n ang senaryo, nagdadatingan ang mga taong may dalang sulo. Umalis na noon si Canole at si Saldi ang nagkwento sa kapitan del baryo at sa mga otoridad. Makalipas ang ilang buwan, nagdesisyon ang batang si Saldi na lisanin na ang kanilang bahay. Bukod sa kinakain siya ng kalungkutan, madalas ding nagugutom ang bata dahil wala naman siyang maayos na trabaho kung hindi mag-extra-extra sa bukid. Sa murang edad noon ni Saldi, natuto siya tumayo sa sarili niyang mga paa. At doon, nakilala niya ang isang mag-asawang tinuring siyang tunay na anak na halos hindi rin nalalayo sa edad ng kanyang mga yumaong na magulang. Good morning po, ma'am, sir. Good morning. Ang sipag mo naman. Opo, kailangan ko pong magsipag para po sa trabahong to. Sige, at ako'y alis muna ako, ha. Andyan si ma'am mo. Mamaya pumasok ka na sa loob at kumain ka na ron, ha. Opo, sir. Salamat po. Saldi, ang Sir George mo. Kaalis lang po, ma'am. Ganun ba? Nagkape ka na? Hindi pa po. Halika, sabay na tayo. Nakakahiya naman po, ma'am. Naku, okay lang yan. Ano ka ba? Huwag ka na mahiya. Si George at Lani, matagal nang nagsasama. Matagal na rin silang kasal pero hindi sila nabiyayaan ng anak. Si George ay nagtatrabaho sa Philippine Constabulary at may ranggong lieutenant. Habang si Lani, sa bahay lang ito nag-i-stay at nagmamanage ng hindi kalakihang grocery store sa harap ng bahay. Nakilala sila ni Saldi nang minsan itong tumambay sa harap habang umiiyak at mismong si Teniente George ang nakakita sa batang yon at nakadiskubre na meron itong itinatagong kabaitan. Kaya nga't tinanggap ni Teniente ang batang si Saldi at ipinakilala kay Lani. Nang dahil doon, itinuturing na nilang anak ang batang si Saldi. Ma'am Lani? Ano yan? Ma'am, unang araw ko pa lang po rito. Sana po, pagkatiwalaan niyo ako. Hindi pa kinukwento sa akin ng asawa ko kung ano nangyari sa'yo. Nakita ka lang niya dyan, oh. Opo. Ano ba nangyari sa'yo, ha, Saldi? Ikwento mo nga sa akin. Wala na po ako, nanay at tatay. Kung maniniwala po kayo, pinatay at kinain po sila nung bisita nilang aswang. Ano? Mahirap pong paniwalaan, ma'am. Pero ako po mismo nakakita. Pati nga po ako muntik na rin po ako. Pero nakatakas po ako at pagdating ko sa magubat na bahagi, yung humahabol sa akin na aswang, nawala. Narinig ko po siyang sumisigaw doon sa gawi doon. Nang tignan ko, meron po siyang kausap na lalaking nakasuot ng sandong puti tapos sinakal siya pero
mabilis po siyang nakawala at naging malaking paniking itim. Ay nako. Hayaan mo na yan. Huwag mo nang ikwento sa akin yan. Kahit ikaw nakakita, sige na. Pero, Saldi, hindi kasi ako basta naniniwala eh. Ganun po ba? Ay siya nga pala. Mamaya, pagdating ng Sir George mo, ang ugali kasi noon, nagkakape yun palagi eh. Sige po ma'am, ipagtitimpla ko po siya ng kape. Di naman po kasi sinabi sa akin ni Sir kanina nang lumabas po siya mula dito sa kwarto. Sige na. Sa bait ng mag-asawang George at Lani, hindi akalain ng batang si Saldi na ipagpapatuloy niya ang pag-aaral. Sinasabayan din naman yon ni Saldi ng pagtatrabaho sa bahay ng mag-asawang George at Lani. At nang makitaan ni Tenyente na mukhang merong abilidad na lakas ng katawan ng bata, sinabi nito na gusto niya balang araw maging sundalo rin ang batang si Saldi. Fast forward. Umidad na noon ng 17-18 si Saldi nang sabihin sa kanya ni George na mag-apply na siya sa Philippine Army. Mag-apply ka na sa Army. Total nakapagtapos ka naman na sa pag-aaral. Gusto ko rin po sana sir, kaya lang po, baka po hindi ko kayanin ang training. Kaya mo yun, Saldi. Kaya mo yun. Walang hindi kakayanin, basta ginusto mo. Gusto mo bang maging sundalo? O ayaw mo? Gusto ko rin po sir, kaya lang po... Siguro, nahihiya ka lang, huwag kang mag-alala. Darating ang pamangkin namin sa Hebron. Nasisiguro ko, magkakasundo kayong dalawa nun. Talaga po? Oh, ayan na yata Buksan mo nga, Lani. Tito! Tita! Hebron is here! Hebron, si Saldi. Saldi? Oo! Ikaw yung kinukwento sa akin ni Uncle Captain George. Saldi nga pala, pare. Hebron. I'm Hebron. Apply ka rin? Sana di sabay na tayo. Sige. Magsabay na kayong dalawa, Hebron. Hebron. Tito. Yung mga kalokohan mo, huwag mong dadalhin sa loob ng kampo ha. At huwag mong ipagmamayabang. Natyuhin mo ako. Doon. Kahit sino ka pa, walang special treatment, ha? Yes, sir! Sige. Lumakad na kayong dalawa. Kumuha na kayo ng requirements. At ayun na nga. Kumuha na ng requirements si Saldi at si Hebron. Makalipas lang ang isang linggo, tuluyan na silang nakapag-apply. Kapwa sila sa Philippine Army na pasok. At pagkatapos ng ilang buwang training, ang sabi noon ni Saldi, gusto niyang madestino sa lugar kung saan siya lumaki. Buddy, hindi po pwede yon. Hindi ka pwedeng mamili. Kabago-bagong graduate natin Kung saan tayo tatapon, dun tayo. Alam ko naman yon, Hebron. Pero syempre, baka sakali lang kung papayagan. Alam mo kasi, buddy, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong meron kang personal na interes. Gusto mong maghiganti ron sa ano na nga pangalan nun? Bakit? Sino nagsabi sa'yo? Di sino pa? Di si retired Captain George Libunaw. Ano? Sinabi rin pala sa'yo. Siyempre naman. Katulad ng sinabi ni Hebron, hindi sila pwedeng mamili kung saan sila itatapon, lalo na't bagong graduate lang sila noon. Ipinatapon sila sa gawe ng Zamboanga. Napakalayo noon. Naisip noon ni Saldi at Hebron
Kapag uuwi sila, doon sila tutuloy sa bahay ni retired Captain George Libunaw at syempre kay Ma'am Lani. Ano ba naman to, Hebron? Hindi pa nga tayo nakakapagsimula. Uwi agad ang iniisip natin. Syempre, ganon talaga mag-isip ang mga advance. Teka, tinatawag yata tayo. May formation. Pagpunta nila roon, mukhang sasabak agad sila sa isang labanan. Nakatanggap kasi sila ng report mula sa isang sibilyan na merong pagala-gala na mga taong may hawak na baril at nanggugulo sa kanilang liblib na komunidad. Nagtungo sila sa lugar na yon. Sakay ang isang 6x truck. Marami sila doon at halos hindi nila kilala kung sino-sino ang mga yon. Karamihan sa mga ito may ranggong sarhento at mukhang napakaseryoso sa buhay. Yung tipong kahit na kinakausap mo sila pero hindi kumikibo dahil para bang iniisip na ng mga ito ang labanang kanilang pupuntahan. Pagdating doon, agad nilang nakilala ang pinakamatanda sa liblib na komunidad na tatawagin natin sa pangalang Rogelio. Kinausap yon ng kanilang batang tenyente. Ang sabi nito, kani-kanina lang daw, nariyan ang nanggugulong mga taong tulisan at kinukuha ang kanilang mga alagang baboy, baka at kung ano-anong nakatali sa gilid ng bahay. Palagay ko, Saldi, sinungaling yang matandang yan. Baboy? Nanakawin yung baboy? Imposibleng may baboy dito, buddy. Diba? Yung mga kon sila sa ulo eh. Mga Muslim yan. Hindi yan kumakain ng baboy. Sa palagay ko nga rin. Palagay ko, luto ito eh. Anong luto? Luto. Laglag. Yun ang ibig kong sabihin. Sabihin mo kay Tenyente, bumalik na tayo. Mahirap abutin ng gabi rito. Natuto ka kay Kapitan no? Siyempre naman. Maraming laban na dinanas yun. Kaya yung mga nalalaman niya, kahit papaano, naibahagi niya sa akin, buddy. Ganon ba? Huwag kayong patawa-tawa dyan. Sir! Sir? Magpapatrolya tayo. Pero sir, nagtitiwala kayo sa mga yan? Sir, walang baboy rito, sir. Muslim ang mga yan. Alam ko yun. Sa tingin mo ba, Saldi, hindi ko alam ang ginagawa ko? Sorry, sir. Huwag ka na mag-sorry. Hindi uso ang salitang sorry sa militar. Yes, sir. Nagpatrolya nga sila at iniwan ang 6x truck sa komunidad. Hanggang sa inabot na sila ng paglubog ng araw. Doon palang sinabi ng tenyente na babalik na sila sa kampo. Uy, buddy! Retreat na raw! Buddy, naririnig mo ba yon? Alin? Yung ingay na yon, buddy. Wala, buddy. Wala akong naririnig. Meron, buddy. Nagtatakbo si Saldi kaya sinundan siya ni Hebron hanggang sa tuluyan silang napalayo sa kanilang mga kasamahan. At nadiskubre nilang dalawa na sa kailaliman ng kagubatan, meron pa palang mga kabahayan. Tignan mo, Hebron. Tignan mo. May mga bandaritas. Palagay ko, Saldi, piyesta rito. Nilibot nila ang buong kabahayan. Marami palang mga bahay dun. Pero, ni maski isa, wala silang nakitang tao sa labas. At kahit ingay sa loob ng bahay, wala silang nadinig. Pagkatapos nilang libutin ang buong liblib na komunidad sa kalagitnaan ng gubat, aalis na sana sila nang makadinig sila ng malakas na sigaw ng babae.
Tapos, isang pamilyar na boses ng lalaki ang natandaan ni Saldi. Sige, tumakbo ka. Wala kang matatakbuhan. Kitang-kita ni Saldi at ni Hebron kung paano pinagsamantalahan ng lalaking iyon ang babae. Kikilos na sana sila para awatin at arestuhin ang lalaki. Pero kapwa sila natigilan nang makilala ni Saldi ang lalaking iyon. Mabuti na lang din dahil napatigil sila. Unti-unti rin kasi nakita ng dalawa na naglalapitan ang mga tao na nagmula sa gilid-gilid. Buddy, atras buddy. Oh buddy, mapapaano tayo rito? Atras! Umatras silang dalawa at pagbalik nila sa kanilang mga kasamahan, sinabon sila ng tenyente. Saan ba kayo nagpunta ha? Sir, nagpatrolya po. Nagpatrolya? Hindi nyo ba narinig ang sigaw ko? Ang sabi ko, babalik na tayo sa kampo. Pagbalik sa kampo, doon itinuloy ang pagsabon sa kanilang dalawa. At nang sila'y namamahinga na, hindi makapagsalita si Saldi. Tulala ito na parabang merong malalim na iniisip. Uy, buddy! Ano ba iniisip mo ha? Yung nakita mo ba kanina? Kasi hindi natin na ipagtanggol. Bakit di mo sinabi kay Tenyente para sana makapagdala ron ng isang batalyon? Buddy, hindi sila mga armado. Nakita mo naman. Kaya walang dahilan para magdala doon ng isang batalyon. Buddy, ang iniisip ko, sundalo tayo. Pero wala tayong nagawa. Aba, hindi naman porket sundalo tayo magpapakamatay na tayo ron. Tama lang din ang ginawa natin. Tama lang din ang desisyon natin na umatras. Paano kung kinuyog tayo doon ng mga yon? Bukod pa rin buddy, yung lalaking nagpakasasa ron sa babae. Buddy, kilala ko siya Ano? Kilala mo yon? Buddy, kilala ko siya. Hindi ako maaaring magkamali. Siya si Padyo. Padyo? Sinong Padyo? Siya si Padyo. Ang gumahasa at pumatay sa aking inay at itay. Buddy, may naisip ako buddy. Hindi na ito misyon ng pangkalahatan. Personal na ito buddy. Teka. Aba, parang alam ko yung tumatakbo sa isip mo Buddy, tandaan mo. Sundalo ka. Laban mo, laban nating lahat. Pero buddy, hindi sila mga armado. Aswang ang mga yon buddy. Aswang! Kung sasabihin ko ba kay Tenyente, maniniwala ba siya? Sige nga buddy. Buddy, bata pa yung si Tenyente. Kung di ako nagkakamali, 4 na taon pa lang yon sa serbisyo. Mula nang gumraduate siya sa akademya. Buddy, mas maedad lang sa atin ng konti yon. Pwede nating maging kaibigan yon. Open naman siguro siya basta sabihin mo lang yung totoo. Maintindihan ka nun. Alam ko yon buddy. Ang iniisip ko, personal na ito buddy, personal. Hindi ako makapapayag buddy. Babalik ako ron. Sasamantalahin ko pagkakataon. Dahil piyesta. Nasisiguro ko buddy, makakaganti rin ako. Buddy, sama mo ako dyan. Ano ka, iwan mo ko? Buddy, kung dadamayan mo ko sa problema ko, mainam. Pero mas mainam din wag ka nang sumama para hindi ka na madamay pa buddy. Buddy, ano ba kita? Hindi ba't parang kapatid na rin kita? Di ba? Alam ko yon buddy. Pero wala nang pero buddy. Laban mo, laban ko rin. Okay?
Hindi agad nakabalik doon si Saldi at si Hebron dahil marami silang ginagawa. Paiba-iba ng lugar ang kanilang pinagpapatrolyahan. Ganon pa man, hindi pa rin mawala-wala sa isip ni Saldi ang mga nakita niya ng nakaraan. 4 na buwan ang lumipas. May pumunta sa kampo. Nagbigay ito ng intel report. Binasa yon ng tenyente. Tapos laking gulat ni Saldi at Hebron dahil ipinatawag sila sa opisina. Hebron? Sir! Saldi? Sir? Halika kayong dalawa rito. Binigyan sila ng papel. Pinabasa sa kanilang maigi. Ayon sa nakalagay doon, yung hinahanap nilang takas sa kulungan ay naroroon. Meron itong alias na Padyo. Ibig sabihin, siya na nga ang taong tinutukoy ni Saldi. Tinanong ni Saldi at Hebron kung anong ibig sabihin kung bakit sa kanila ibinigay ang papel na yon. Ayon naman sa tenyente, silang dalawa ay magiging undercover or depenetration agent na ipapadala sa nasabing baryo upang arestuhin si alias Padyo. Tila ba nagpalakpakan ang tenga ni Saldi nang malamang sila ang ididestino sa lugar na yon. Sir, ito bang alias Padyo na to Ano bang background nito, sir? Huwag ka na magtanong, Hebron. Wala kang karapatan magtanong. Basta ang order, yun ang susundin nyo, ha? Sir, nagtatanong lang naman. Baka sakaling pwede pa naming bitbitin ng buhay rito yung taong yan. Meron siyang shoot to kill order na kung sakaling maglaban, alam nyo nang gagawin nyo. Tandaan nyo, Saldi, Hebron. Huwag kayong magpapauna. Gawin nyo nararapat. Protektahan nyo ang sarili nyo. Huwag kayong matakot. Nagkakaintindihan ba tayo? Sir, armado ba to, sir? Saldi? Sir? Hebron? Sir? Matanong ko kayong dalawa. Kayo ba'y naniniwala sa mga aswang? Ako, sir, hindi. Pero ako, sir, naniniwala po ako. Yun ang gusto kong marinig sa'yo, Saldi. Alam ko background mo. Nasabi sa akin yan ni retired Captain Libunaw. Sige na. Lumakad na kayong dalawa. Sir, yung tanong ko po, armado po ba ito? Alam mo, Hebron, ang hina mo talagang makapick up. Ang huhulihin nyo o papatayin nyo, armado, pero hindi gamit ang baril. Merong sabi-sabing, ang taong yan ay hindi basta tao. Kaya mag-iingat kayo. Magdala kayo ng mga rosaryo. O kaya mga pangontra, bawang at asin. Sir, anong klaseng strategy naman ang gagawin namin? Pagpasok nyo ron sa mismong boundary, may nag-aantay sa inyo ron. Sa kanya manggagaling ang lahat ng ikikilos ninyo. Sir, sino ba yon? Naroroon ang DPA natin. Siya magsasabi ng lahat. Understood? Yes, sir. Saldi? Yes, sir. Lumakad na nga ang magkabady. Katulad ng sinasabi ng tenyente, papasok pa lang doon may sasalubong sa kanila na isang lalaki. Buddy, yun na kaya yun? Pogi ah. Palagay ko nga, buddy. Siya na yun. Nilapitan sila ng lalaking yon. Hindi mo mahahalatang isang sundalo kasi payat na lalaking lubog ang pisngi. Kayo na pala yun? Ikaw ba yung sinasabi ni Tenyente? Ako nga. Halika kayo,
Pasok tayo sa loob. Teka, buddy. Parang feeling ko wala akong tiwala rito eh. Walang tiwala. Magtiwala ka sa akin. Ako ang magbibigay ng order sa inyo. Ako ang inyong depenetration agent. Buddy, ba't mo naman pinabayaan yung sarili mo? Ba't ang payat-payat mo? Para namang hindi ka na kumakain. Anong para namang hindi na kumakain? Huwag mo nang lagyan ng parang. Talagang hindi na ako kumakain. Ito ang gusto kong mangyari. Simula nang ako'y naging isang sundalo. Gusto ko, ma-assign ako sa Intel. Meron akong training yan. Kumpleto certificate yan. Ayokong ma-assign sa iba. Mas pipiliin ko yung ganitong pag-alagala na akala mo'y walang makain at walang nagmamahal. Dahil meron akong plano. Buddy, kakatakot na may boses mo, buddy. Talagang ganon. Tara, pasok tayo sa loob. Pumasok na nga sila sa loob. At doon, para bang bumalik na naman sa isip ni Saldi yung mga nangyari. Yung lugar kasi na yun, halos hindi nalalayo ang itsura sa dating lugar na kanyang nakalakhan. Buddy, piyesta rito. Ngayon, ang huhulihin natin o kaya ipapatayin si Padyo. Si Padyo na takas sa kulungan. Mga buddy, bakit ganyan ang forma nyo? Hindi ba kayo nasabihan ni Tenyente? Bakit, buddy? May masama ba sa forma namin? Palibhasa! Hindi kayo nag-training para maging intel. Teka nga sandali lang, buddy. Kung magsalita ka, parang under mo kami ah. Ano ba ranggo mo ha? Gusto mong malaman? Isang talon pa, malapit na rin ako maging opisyal. Ganun ba? Nako, sir. Di nyo kasi agad sinabi. Si Tenyente naman kasi. Di man lang sinabi na senior pala namin tong makakasama namin. Tama na ang butak-takan. Tara na. Huwag kayo magpapalata, ha? Nilakaran nila ang gitna ng baryo. Nagsabit ang mga banderitas at may nakalagay na Happy Fiesta. Napatanong yung dalawa, saan daw ba sila tutuloy? Sinabi nito na wala silang tutuluyan at kunwari mga bisita sila sa baryo na yun. Huminto sila sa gilid ng isang puno kung saan unti-unti silang nilalapitan ng mga kalalakihan. Bukod pa roon, nakapansin si Saldi at Hebron ng isang napakagandang babae sa baryo na yon. Nakangiti ang mga ito sa kanila na tila ba sila'y iimbitahan sa bahay. Maya-maya pa napukaw ang pansin nila sa isang matandang sumisigaw. Teka, buddy. Sino ba yon? Yan si Manong Bunawe. Mayroon pala tayong panauhing pangdangal. Halay kayo, pasok kayo sa bahay ko. Buddy, sino ba yan? Yan si Manong Bunawe. Yan ang pinakaapo rito. At iba yung hari. Manong Bunawe. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw. Happy Fiesta po. Mga kaibigan ko ho. Si Saldi at si Hebron. At ako naman po si Taktak. Taktak. Oo nga. Madalas kitang nakikitang natutulog doon sa labas ng baryo. Pwede ho ba kaming makikain sa inyong pistahan? Kain lang. Kahit inom. Babae. Magpapasayaw tayo ng babae. Halay kayo. Pagpasok sa loob, may mangilan-ngilan na tao na abala sa pagtatadtad ng karne. Yung iba nagluluto at yung iba nagbabalot ng puto sa saging. Siya nga pala. Sila ang aking mga mahal sa buhay. Mga dayo rin sila
Sila ho pala yung pinasok dito ng habal-habal. Parang nakita ko sila. Oo, tama nga pala, buddy. Sila yung lumampas sa atin kanina, yung nakasakay sa habal. Sila nga yun. Wala silang tiwala sa mga tao ron. Kasi ayon kay Taktak na isang sundalo, karamihan sa mga tao ron ay may lahing aswang. Pinakain sila pero halos hindi nila matikman. Bakit? May problema ba? Ayaw nyo bang tikman ng masarap na pagkain? Alam nyo po kasi, ilang bahay na nagpakain sa amin bago kami makarating dito. Hindi naman ho sa ayaw pero busog pa po kami. Baka naman pwedeng magtungo na tayo sa inuman. Sige. Walang problema. Tawagin nyo nga si Padyaw. Tumaas ang tenga noon ni Saldi nang marinig ang pangalan na Padyaw. Hindi nagtagal. Dumating na nga si Padyaw. Bit-bit ang isang galon na tuba. Meron pala tayong mga panuhing pantagal. Padyaw, siya nga pala si Hebron po. Siya si Saldi. Siya si Taktak. Ako si Taktak. kahit ba taka-taka pa wala akong pakialam. Basta, mag-inuman na tayo. Ito sisiguruhin ko sa inyo mga dayo ha. Dito sa aming baryo, lalo na't kapistahan, kailangan, huwag kayo mahihiya. Kumain lang kayo dyan. Ganyan kami mag-istima ng mga bisita. Magaling kung ganon. Tila ba hindi nagustuhan ni Padyaw ang nakakalokong tawa ni Taktak? Hanggang sa sinabi nito na napakadilaw daw ng ngipin at napakabaho ng bunganga. Tama na nga yung tawa mo na yan. Napakabaho. Hindi ako natutuwa. Hindi lang kulay dilaw ang ngipin mo. Kulay kalawang. Pero ganun pa man, ang gusto ko mangyari kahit na mabaho ka, sama-sama tayo sa isang baso. Malinaw? Sige, walang problema. Binaba na ang tuba sa mesa. Lumabas noon si Padyaw upang umihi sa likod. Laking gulat ni Saldi at ni Hebron nang kalabitin sila ni Taktak. May ibinibigay sa kanila. Kulay puti na para bang gamot na tableta. Ayon sa sundalong si Taktak, inumin daw nila ito. Para saan ba to? Taktak! Shh! Kamaingay. Kailangan natin yan. Baka lasunin tayo ng mga ito. Yan ang subject natin, si Padyaw. Alam ko yon, Taktak. Huwag mo nang lakasan. Mabilis nilang ininom ang nasabing tableta. At ayon sa sundalong si Taktak, yun daw ay bigay sa kanila ng albularyo na si Kanole. Nakilala kasi ni Taktak si Kanole dahil ito'y madalas ding dumadaan sa baryo na yun. Noli ba ka mo? Parang natatandaan ko siya. Andyan na si Padyaw. Mag-inuman na tayo. Sinimulan ni Padyaw ang unang tagay. Pagkatapos nun, ibinato kay Saldi yung baso. Ikaw ang bahala kung gaano kataas ang tatagayin mo. Salamat. Sige, tumagay ka na. Unang tagay ni Saldi, okay lang. Sumunod si Hebron, sumunod si Taktak, at pagkatapos nilang tumagay na tatlo, laking gulat nila dahil may mga taong nagpalakpakan sa pintuan at sa dalawang bintanang nakabukas. Nagtataka sila kung bakit, hanggang sa napatanong si Taktak kay Padyaw. Padyaw, may mga tao pala sa likod. Di mo man lang sinasabi. Isa pa, parang hindi namin sila nakita kanina. Ay,
Ang mga yam, natuwa ng tagayin nyo ang inumin natin. Ibig sabihin tinatanggap nyo kami. Bakit naman hindi, Padyaw? Kami nga dapat magpasalamat kasi tinanggap nyo kami. Kaya nga naman, Padyaw, parang baligtad yata eh. Ang ibig sabihin ng pagtanggap ninyo sa amin kasi ang aming baryo ay kinatatakutan pero pinuntahan nyo. Kaya napahanga sa inyo mga tao rito. Yun lang ang ibig sabihin nun. Yun pala yun. Sige, tuloy ang inuman. Habang nagtatagal ang inuman at pababa ng pababa ang tuba sa lagayan, napapansin ng tatlo. May pasulpot-sulpot na mga lalaking nakikitagay din sa kanila at yun ding baso na yon ang ginagamit sa pagtagay. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng ingay sa labas. Ano yung ingay na yon? Ha, Padyaw? Oh, lasing ka na yata, Saldi. Wala yung ingay na yon. Yan ay isang tradisyon dito kapag ginaganap ang kapistahan dito sa amin. Akala ko naman kung ano yun, Padyaw. Huwag niyong pansinin. Basta mag-inuman lang tayo rito. Lalong lumalakas yung ingay. Ingay na parabang may kakaibang nangyayari. Maging si Padyaw na pasilip sa labas. Pagtingin niya, bulagta ang ilan sa mga lalaki. Sabi pa noon ni Padyaw mukhang may dayong siraulo at napalaban sa baryo na yun. Ganon. Siraulo pala. Kung siraulo siya, Padyaw, malas niya. Talagang mamalasin siya. Lumabas si Padyaw, pumunta sa ingay at doon binitbit niya ang isang lalaking langurin sa alak at dinala sa likod. Sinundan ito ni Saldi, Hebron at Taktak. Pagdating doon sinusuntok ito ni Padyaw at ibinitin pa ng patiwarik. Hoy! Dayo ka lang dito! Akala mo kung sino ka? Dito ka pa ng gulo. Hindi mo alam kung anong meron sa baryo namin. Napanganga si Saldi at si Taktak dahil tila ba namumukaan nila ang taong yon. Teka, Saldi, yan si Nole, yung nagbigay sa akin ng gamot. Albularyo yan. Oo, namumukaan ko. Ngayon, mga bisita ko, ganito ang ginagawa ko sa mga taong pumapapel dito sa aming baryo. Pinapatay ko. Napaatras yung tatlo nang makita nilang nagpalit ng anyo si Padyaw. Napakapangit ng itsura niya. Ganon na ganon ang itsura nito. Nang minsan yon masilayan ni Saldi ng patayin ang kanyang nanay at tatay. Kitang-kita rin nila na kumawag ang malaking pakpak nun. Tapos pinuntahan ang nakasabit na si Kanole. Hindi nagtagal, naputol ang baging na ginamit ni Padyaw. Tapos nahulog si Kanole pero hindi lumagapak sa lupa dahil bigla itong nawala sa kanilang paningin. Saan nagpunta ang tampalasan na yon? Saan siya nagpunta? Sabihin niyo sa akin, kayong tatlo. Kayo nakakita sa kanya, hindi ba? Hayop ka? Ikaw ang pumatay sa aking ina at ama. Ano? Anong sinasabi mo dyan? Natatandaan mo pa siguro ang tatay kong si Norbin, ang kasama mo sa kulungan at ang nanay kong si Alicia na bago mo patayin pinagsamantalahan mo muna. Walang hiya ka! Sabay-sabay sila nagkasa ng baril at pinutukan ng paulit-ulit si Padyaw pero hindi natinag. Naubos na lang ang kanilang bala hanggang sa hindi nila naramdaman. Napalibutan na pala sila ng mga aswang.
Sinasabi ko na nga ba, namumukaan kita. At oo, tama. Ikaw si Saldi, yung anak ni Norbin at Alicia. Yung batang nag-bless sa akin ng gabing yun bago ko sila patayin. Ngayon, nagpunta ka pa talaga rito para gumante. Hindi kami pumunta rito para lang gantihan ka sa personal na away ninyong dalawa. Kami mga sundalo at papatayin ka namin kahit ayaw at gusto mo. Napakatapang ni Taktak nang humugot ito ng maliit na kutsilyo sa kanyang tagliran. Ganon din ang ginawa ni Saldi at Hebron. Tinawanan lang sila ng maraming tao sa paligid, maging si Padyaw. Maya-maya pa si Manong Bunawe lumalapit. Bitbit nito ang napakahabang sandata na ayon sa kanya, ginagamit pang pugot ng ulo ng tao at pangtadtad ng katawan ng tao. Tinanggap namin kayo rito nang maayos. Tapos ganyan pala ang gagawin nyo. Mga wala kayong utang na loob. Huwag ka mag-alala, Manong Bunawe. Tatalab na rin sa kanila yung mga ininom nila. Diyan ka nagkamali. Meron kaming ginamit na pangontra. Huwag kang mag-alala, Padyaw. Papatayin ka namin. Kayong lahat dito. Natatandaan mo pa ba ako? Meron din akong personal na galit sa'yo. Kaya ako nagsundalo. Dahil gusto kong balang araw akong papatay sa'yo. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi kita matandaan. Tandaan mo, kaya ka nahuli ng albularyong sinolesto at isinuko sa mga konstabularya. Pinatay mo ang lolo kong albularyo. Maliit pa ako noon, Padyaw. Maliit pa ako noon ang ginawa mo yun. Wala kang puso. Mamamatay tao ka. Pagkatapos mong patayin, kinakain mo pa. Natatandaan ko na! Oh, tama. Ikaw pala yung batang gusgusin na maraming pekas sa muka. Ako nga yun, Padyaw. Ako yun. Si Kanole pala ang humuli noon kay Padyaw at itinurn over sa kaibigan niyang sundalo ng Philippine Constabulary nung mga panahon na yon. Tapos upang ito'y magbayad sa loob ng mahabang panahon, may nakatalagang albularyong nakakulong din sa kulungan na siyang magbabantay sa aswang na si Padyaw. Iniikutan sila ng maraming mga aswang sa paligid at pinagsigawan pa noon ni Manong Bunawe na merong albularyo rito kanina. Hanapin nyo at patayin. At sinabi rin noon ni Padyaw na siya yung albularyong humuli sa kanya noon. Nariyan lang yun! Hindi pwedeng makakalayo ang tao na yun. Kailangan patayin ko siya. Kailangan makabawi ako sa kanya. Matagal din ako naghirap sa kulungan. Hanggang sa kulungan binantayan ako ng tinalagang albularyo ng mga konstabularya. Sige, simulan nyo na't pagpapapatayin nyo na ang mga ito. Pinangunahan ni Manong Bunawe ang pagsalakay sa 3 sundalo. Kasabay din noon ang pagsugod ng mga kapwa nila aswang sa paligid. Ang ginamit nila noon, mga maliliit na kutsilyong nanggaling sa kanilang tagliran. Mabuti na lang, yung mga kutsilyo nila'y dati nang nilubog sa lupa upang sa ganon tumalab ang mga ito. Nakapagpatumba sila ng 4 sa mga aswang, pero nadaganan silang lahat at nasugatan sa dami ng bilang. Tinigilan lang sila ng mga yon nang batuhin sila ni Kanole ng ilaw na bote. Sumabog yon sa likod ng mga aswang kaya sila nagpulasan. Tihaya na yung 3 na akala mo'y mamamatay. Binilisan din ni Kanole ang pagkilos at agad silang ginamot. Habang papasugod noon ng iba pa'y
Sinasawata naman ito ng iba pang mga albularyo na kasama nila sa laban na yon. Oo, may mga dumating din na mga albularyong kapanalig ni Canole ng gabing yon. Tumayo yung tatlo nang sabay-sabay. May sinabi sa kanila si Canole. Hinawakan niya ang mga kutsilyo ng mga ito at sinabing, oorasyonan lang. Pagkatapos nun, sinabi ni Canole na mamamatay na ang sino mang tatamaan. Nagtinginan ang tatlo at sabay-sabay na sumugod kay Padyaw. Tarak sa dibdib, tarak sa lalamunan, at tarak sa tiyan ang inabot noon ni Padyaw. Hindi ko akalain na magkikita tayong muli. Wala ka ng iba pang sasabihin. Mamamatay ka na, Padyo. Hindi! Hindi! Akala mo siguro habang buhay nabubuhay ang mga katulad niyong masasama. Sa wakas, naipaghiganti ko rin ang aking lolo. Si Saldi nung oras na yon, humahagulhol. Pinagsamang tuwa at galit iyak ang nangyari. Pinagsigawan ni Saldi, nanay, tatay, na ipaghigante ko na rin kayo. Pagkatapos ng pangyayaring yon, upang hindi na pamahayan pa ng mga aswang ang nasabing baryo, sinunog nila Canole at ng iba pang mga albularyo ang lahat ng kubo roon. Pagkatapos noon, bumalik na sila sa kampo. Ibinalita nila kay Tenyente na patay na ang aswang na si Padyo. Hinahanap naman ang katawan. Ayon sa kanila, naging abo raw ang katawan ni Padyo matapos nilang pagsasasaksakin ng gamit nilang kutsilyo. Na-promote noon yung tatlo at si Taktak. Nagpalipat na rin ito ng destino. Ang sabi niya tapos na rin ang misyon niya para maging isang intel dahil napatay na rin ang aswang na pumatay sa kanyang lolo. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na kayo sa ating boses dahil masakit pa rin po ang lalamunan ng inyong commander. At aking paalala, 231,000 subscriber po ang aking legit YouTube channel. Huwag po kayong makikinig sa mga magnanako ng video dito sa YouTube. 0948 52 30 887, yan po ang aking Viber at WhatsApp. Diyan lang po kayo pwedeng makipag-usap sa akin at wala nang iba. Salamat pong muli sa inyo mga ginigilo kong tagapakinig.